Mamerto Dionisio, Rosita at Raimundo. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Monsignor. Sa ating pong banal na pagdiriwang, tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Panalangin po natin ang ating mga kapatid na nag-aalay ng banal na misa. Isama natin sa ating panalangin
sina Marino at Angie, Mila, Teo, Eric, Marlene, Luz, Bobby, Jackie, Joel, Marisol, Christopher. Ngayon din naman ang mga yumauna, panalangin natin na sana sila ay magkaroon ng kapayapaan at ng buhay na walang hanggan. Alejandro, Celestina, Eugenia, Julita, Antonio, Abilino, Father Ray, Father Rod, Father Froilan, Father Sammy, Father Rico, Monsignor Teng at Monsignor Rani. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo, lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat, isipin po natin ang ating mga kasalanan, tayo po ay magsisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang dakilang karangalang ipinagkakaloob niya sa bayang Israel. Itinuturing niya itong parang kanyang anak. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin, samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa.
inuulan, yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid, na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral sa ating ang karangalan ni Kristo bilang dakilang saserdote ay hindi niya kinamtan sa kanyang sariling kagustuhan. Hinirang siya ng Ama bilang saserdote magpakailanman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote, pinili ng mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napakikitunguhan ang mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siyang maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtataas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay na bago pa man siya pagalingin ni Jesus, kinilala ni Bartimeo si Jesus bilang anak ni David sa kabila ng kanyang pagiging bulag. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may isang naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila, tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksin niya ang kaniyang balabal, paruksong tumayo at lumapit kay Jesus. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. God is good all the time. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating modern technology, uso pa ba ang himala? Masyado tayong advance sa ating teknolohiya. Nangyayari pa ba ang himala sa ating mundo? Nagpapagaling pa ba ang ating Panginoon Diyos? Sa mabuting balita, sinasabi po ang isang himala sa buhay ni Bartimeo. Sino ba si Bartimeo? Siya po ay anak ni Timeo. Siya'y bulag. Nang ibig sabihin, hindi siya nakakakita. Nang ibig sabihin, hindi siya makapagtatrabaho. Hindi siya makapaghahanap buhay. Kaya ang ginagawa lamang niya para siya kumita at mabuhay ay sa pamagitan ng palilimos. Yan ang kanyang buhay, hindi na magbabago. Umaga, pupunta siya roon sa tabi ng daan at siya'y mamamalimos. Sa gabi, siya'y uuwi para matulog. Ang kanyang pinamulusan ay gagamitin niya sa pagkain niya. Ganun lagi. Nasa daan siya, namamalimos, uuwi, kakain.
hindi na magbabago ang kanyang buhay. Mamamatay siyang bulag, mamamatay siyang namamalimos. Wala nang pagbabago. Pero ang tanong, nagkaroon ba ng pagbabago ang buhay ni Bartimeos? Nagbago ba ang kanyang buhay? Nagbago? Hindi nagbago. Hindi ba nagbago? Nagbago! Iyon. Hindi siya nakakakita. Nandun siya sa daan na mamalimos, pero narinig niya na dumarating sino? Si Jesus. Dumarating. At alam niya na si Jesus ay nagpapagaling. Alam niya na si Jesus ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit. At alam niya na siya ay pwedeng pagalingin ni Jesus. Kaya nga nang marinig niya na dumarating si Jesus, anong kanyang sinabi? Sumigaw siya ng ano? Ano ba yun? Anong sinigaw niya? Jesus! Anak ni David, mahawag po kayo sa akin. Yun ang kanyang sigaw. Humingi ng awa, humingi ng habag. Bakit? Bakit humingi ng awa? Na sana siya'y makakita. Sigaw siya ng sigaw Yung mga tao nagtutuloy na sa kanyang kasisigaw, kaya sinabi, "Hoy, tumigil ka!" Tumigil ba si Bartimeo? Hindi tumigil si Bartimeo. Bakit hindi tumigil si Bartimeo? Sapagkat si Jesus ang kanyang pag-asa. At ang pag-asa niya ay dumaraan. Pag hindi pa siya sumigaw, humingi ng tulong, hindi siya madinig ni Jesus, lalampas si Jesus. At hindi siya mapapagaling. Kaya siya'y sigaw ng sigaw, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." At sinabi ni Jesus, "Dalhin niyo siya rito." At dinala ng ibang mga tao si Bartimeo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ng ating Panginoon sa kanya, ano ang gusto mong gawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Ano ngayon ang sagot ni Bartimeo? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Makakita. Na siya'y makakita. At ano sinabi ng ating Panginoon sa kanya? Anong sagot sa kanya ng ating Panginoon? Ano? Hindi siya ngumisi. Sinabi ng Panginoon, ano? Hindi ba kayo nakinig? Akala ko nakikinig kayo at nakatingin kayo doon. Sabi ng Panginoon, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, at ng sandaling iyon, si Bartimeo ay nakakita. Nagbagong kanyang buhay sapagkat siya'y nakakakita na. At sapagkat siya'y nakakakita na, kahit saan niya pumunta, gusto ay pupunta siya. Ano man ang gawin niya, magagawa niya, makapagtatrabaho na siya. Aasenso ng kanyang buhay.
dahil nakakakita na siya. Pero anong ginawa ni Bartimeo nang siya'y makakita? Anong ginawa ni Bartimeo nang siya'y makakita? Nagtrabaho ba siya? Nagpunta ba siya sa kanyang pamilya para sabihin, "Hoy, nakakakita na ako"? Ano ginawa ni Bartimeo? Sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Nang siya'y makakita, hindi siya umalis. Hindi siya nagpunta sa kanyang mga kababayan, kundi siya'y sumunod kay Kristo para lalong makilala si Kristo. Para siya'y makinig sa aral ni Kristo. Para masundan niya si Kristo, kaya si Bartimeo ay naging alagad ni Kristo. Naging alagad ni Kristo. Sinasabi po ng mga experts na ito yung huling himala na ginawa ni Kristo bago siya mamatay. Bago siya mamatay at nagpunta sa Jerusalem, ang huling himala, binigyan niya ng paningin si Bartimeo. Kaya ang tanong, meron pa bang himala sa ating kasalukuyang panahon? Meron pa bang himala? Alam mo si Nora Honor, meron siyang pelikula. Ano ba pelikula? Ha? Wala bang himala? Alam po ninyo, okay, nag-aaral pa sa Colegio Filipino sa Roma, kami po nagpunta doon sa Lourdes, sa France. At nang kami sumapit sa Lourdes, unang punta ko po sa Lourdes nung panahon na yon. Kaya ako'y masayang-masaya. At nakita ko yung sanktuaryo ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang sanktuaryo po ay malaking simbahan, mas malaki dito. At yun ay pupuno. At yung seating capacity ng simbahan na ito ay 1,500 people. Pwede magkasya. Tayo, ilan ba tayo dito? Wala pa siguro 700. Yun ay 1,500 people ang nagkakatipon para magmisa. At sa itaas po ng simbahan na ito ay merong kampanaryo doon sa tuktok at napakaganda yung kampanaryo. At doon tuwing gabi, nagkakaroon ng prosesyon at nagdarasal ng rosaryo. Nagdarasal ng rosaryo. Kinabukasan po, kami ay nagmisa doon sa grotto, na kung saan si Santa Maria ay nagpakita kay Bernadette Soubirous noong February 11, 1858. Nagpakita ang mahal na Birhen kay Bernadette. Yun ang simula ng himala doon sa Lourdes. At pagkatapos po naming magmisa, nakita namin yung mga saklay doon sa loob ng grotto. Mga saklay. At ang paliwanag sa amin ng aming tour guide, ang sabi niya, yung mga saklay na yan ay saklay na mga taong pumunta rito na pilay hindi makalakad. At nang sila ay aalis na, nakalakad sila, kaya yung saklay inilagay doon sa kuweba. Kaya makikita nyo napakaraming saklay. Napakaraming mga taong napagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Santa Maria. Hindi lamang po mga pilay, kundi mga bulag nagkakaroon ng paningin.
yung mga may cancer, napapagaling. At sinasabi, there are about 7,000 miracles. Noon yun. Ay ngayon po, tuloy pa rin ang milagro doon. Tuloy pa rin ang pagpunta ng mga tao. Tinatayang every year, there are 5 million people na nagpupunta doon sa Lourdes. Nagpupunta sila para humingi ng tulong sa kanilang kagalingan. Nagpupunta sila para sila ay humingi ng liwanag sa kanilang pagkalito. Nagpupunta sila para sila ay magpasalamat sa lahat ng biyaya at tulong na binigay ng Diyos sa pamagitan ni Santa Maria. Marami pang himala na nangyayari. At hindi lamang sa Lourdes, kundi sa Fatima, sa Guadalupe, sa Medjugorje, na kung saan ang ating mahal na ina ay nagpapakita sa mga tao, primarily, upang ang mga tao maalala nila ang ating Panginoon Diyos, sila ay magsisi ng kasalanan, sila ay magbalik loob sa Panginoon, sila ay magbago ng buhay, at sila ay magkaroon ng kaligtasan. Ang himala po sa buhay ni Bartimeo ay hindi lamang yung nakakita na yung kanyang mata. Hindi lamang po, kundi siya ay nagkaroon ng malaking pananampalataya kay Kristo at siya'y sumunod sa ating Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, sana po lagi nating makita sa buhay natin si Bartimeo, isang bulag nakakakita. Ang tanong kayo ba ay bulag? Kayo ba'y may kabulagan? Maaring ang mata natin nakakakita, subalit kulang tayo sa mata ng pananampalataya. Maaring nakakakita yung ating mga mata, makita natin ang ating kapwa-tao, pero hindi natin naramdaman ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, paalala sa atin, ang Diyos ay laging handang gumawa ng himala para sa atin. Pero dapat meron kang pananampalataya. At hindi lamang himala para sa ating katawan, kundi kagalingan ng ating kaluluwa, kagalingan ng ating puso, kagalingan ng ating isipan, nang sa gayon, tayo maging buo bilang tao at balang araw tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal.
Paririto siyang muli ng may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipanalangin nating liwanagan ng ating Panginoon ang ating mga mata at isipan. Ating pong itugon, Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Upang maihayag ng simbahan sa mga nasa kadiliman ang liwanag ng mabuting balita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Upang si Kristong liwanag ng mundo ang maging tanglaw sa paglalakbay na magkakaakbay ng mga mag-anak, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Upang maging matatag sa pananampalataya ang mga nasa piitan, lalo na ang mga nakulong dahil sa pananampalataya o dahil sa paninindigang politikal, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Upang ang mga nasa kadiliman ng buhay, mga nawalan ng pag-asa, at mga nasadlak sa kasalanan, ay hanguin ang liwanag ng Panginoon sa kanilang kalagayan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Upang makamit ng mga mahal nating yumao ang walang hanggang liwanag, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan kami ng iyong liwanag. Panginoong Jesucristo, dinggin ang aming panalangin, tangluwang kaming lagi sa aming pagtahak sa madidilim na bahagi ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Isang bayan na
sa mga lumikha sa nabutan sapagkat sa iyong kabutihan, tinanggap namin ang tinapay na niyalay siya na galing sa lupa. Pinagtaguran ka pamaging tinapay na magdudulot sa amin. Kapuri-puri ka, Diyos sa manlamikha sa nabutan, sapagkat sa iyong kabutihan, tinanggap namin ang alak na niyalay sa iyo, na galing sa punong ubas, pinagpaguran tao, pamaginumin ng aming kaluluwa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang tayo't ang ating mga alay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa iyong piling kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot yon sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ng aming Papa na si Francisco, ang aming obispo na si Dennis at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nangahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayong din naman ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, ni San Lorenzo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang isang kalipunang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, awitin po natin Ama namin.
magtiwala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawang sumainyo At sumaiyo rin. magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Yesu Kristo na ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na tinatawag sa piging na kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tayo po ay meron second collection para po sa mga nasalanta ng baha, lalo na po sa Bicol at sa Batangas. Second collection, maraming salamat po. Magsitayo Ang po. second collection po ay padadala natin. Opo po sila. Padadala po natin sa ating diocese. At ang diocese naman po ang magpapadala ng mga collection na yan sa mga nasalanta ng baha sa Baguio din. At yun ay sa Batangas, sa Cavite at sa iba pang lugar. Maraming salamat po sa lahat sa inyo na nakiisa sa ating banal na misa. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng love offerings, sa lahat na nagbigay sa collection. Maraming salamat din po sa ating kaibigan, si Brother Chris Paraon, na nasa California, nag-donate ng $300. Sa November 4, November 1, ay pagdiriwang po natin ang All Saints Day. Sapagkat hindi tayo pwedeng magmisa sa sementeryo ng Katoliko, ang misa po natin para sa mga kaluluwa ay dito sa simbahan 6:30 ng umaga, at meron po tayong misa doon sa Kapilya ng Wawa, ng alas 8 ng umaga. At pagkatapos po ng misa, ang ating mga Eucharistic ministers ay pupunta sa sementeryong Katoliko para sila po ay magbasbas ng nicho. Tayo po'y tatayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pingin mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayong mapayapa, lagi tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos.